Hello po, welcome po sa ating internship class. Again, ang topic pa rin po natin, ang session po natin is discipleship and relationship. Pag-usapan po natin yung session 2, trust and love. So, sabi po dito in Genesis 1 verse 1 to 2, Genesis 1 verse 11 to 12, Then God said, Let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish and of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So, sa simula pa lang po, kinreate ng Diyos ang tao na merong image niya. Wired din po sa atin yung relationship. So, binild tayo ng Panginoon, hindi lang para mamuno sa mundo o kaya alagaan ng mundo, kundi magkaroon ng relationship sa ating Panginoon. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, You may surely eat every tree of the garden. So, dito makikita natin na pinrovide ng Diyos, dinala ng Diyos ang tao sa Garden of Eden, and at the same time, para magtrabaho at pangalagaan ito. At sabi ng Panginoon, pwede mong kainin ang lahat ng bunga o puno doon. So, doon makikita po na hindi talaga tayo pinabayaan ng Panginoon, at the same time, binil tayo ng Panginoon for relationship, no? So napaka-importante po na makita natin na sa isang relasyon, napaka-importante ng trust and love. So kasi yung trust, ito yung dalawang essentials pagdating sa relationship. Yung trust, ito yung foundation sa relationship. So gaano ba tayo katiwa-tiwala dun sa mga tao sa paligid natin? And pangalawa yung love, yun yung nagmo-motive sa atin para tawag dito, pakisamahan, gawan natin ng mabuti, o mahalin natin ang isang tao. So napaka-importante na ma-apply natin kung ang tinuturo natin ay discipleship and relationship. Dapat kung gusto natin maging relational pagdating sa pag-a-approach ng iba, dapat i-apply natin yung trust and love. So dapat yan yung titignan natin na pwede nating magamit para mas makabuild tayo ng relationship sa iba. So from the start pa lang, God's heart is to build a relationship with mankind. But sabi dito in Genesis 2 verse 17, But the tree of the knowledge of good and evil you should not eat, for in the day that you eat it, you shall surely die. So, ang tinutukoy dito ng Panginoon yung hindi naman physical death, kundi yung spiritual death. Ibig sabihin, once na nalaman nila, nag-disobey sila, nalaman nila yung between good at evil, mas pipiliin ng tao yung kasamaan, no? Kasi dahil sa nature ng tao. So, nakita ng Panginoon, pinoproteksyonan tayo ng Panginoon. So, kaya napaka-importante po na dapat we trust in God doon sa mga bagay na hindi natin alam. No? Minsan kasi akala natin alam na natin ng isang bagay, pero dahil ang alam lang natin po yung present, hindi natin alam yung future, kung sa tingin natin mabuti ito, minsan ikinakapahamak po natin. So pagkatiwalaan natin ng Panginoon, no? Ibigay natin sa Panginoon yung mga alalahanin o yung mga gusto nating gawin. Ayan. So, number 1, pag-usapan natin yung trust. Para mas maintindihan natin kung ano ang trust, ito ang ilang factors. So, nilagyan po natin ng acronym yung trust. T stands for truth. Ayan. The more na naglalakad tayo sa katotohanan, 'di ba? The more na mas dumalalim yung trust. 'Di ba po? The more na nakakasama natin ng isang tao, the more na nakikilala natin at nakikita natin na
trusted yung isang tao, nagiging panatag tayo, nagiging mas malalim yung relationship natin. So, ganun din po dito. So, kailangan i-build po natin yung trust. Dapat, nasasabihan tayo na paano mo malalaman kung nakabuild ka na ng trust sa tao. Simple lang po, dapat nag-o-open na sa'yo ng kanyang nararamdaman, ng kanyang magagandang experience, at ganun din yung mga kanyang usual mga pagsubok eh. So, isa yan sa mga factor na dapat binibuild muna natin. No? Mas madali kasing dalhin sila sa Panginoon kapag may tiwala sila sa atin. Kita sa atin yung bunga. Next po ay R, reliability. Dapat dependable tayo. Kung ang Panginoon po natin, pinagkakatiwalaan natin. Bakit? Kasi reliable ang Diyos and consistent siya. Faithful siya sa lahat ng oras. Kumbaga, simula nung nakilala natin ang Diyos until now, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Ganon din dapat tayo. Ibig sabihin, maging reliable tayo dun sa mga tao na gusto nating i-reach out, no? O gusto natin dalhin sa Panginoon. Dapat dependable tayo. Dapat maramdaman nila na may kaibigan sila, may kakampi sila. So, ganun po. Kung paano sa atin ng Diyos, 'di ba? He is our Father and He is our friend, 'di ba? Sabi po sa mga kanta. Ganon din po tayo, dapat maging reliable tayo, maging kaibigan tayo, masasandalan, maaasahan, no, ng marami. So that's why pag ganon po tayo, mas madali natin silang madadala sa Panginoon. Next is unity. Related ito sa integrity. Integrity means one. Dapat yung private life at public life po natin ay iisa lang. Ayan. Kung saan man tayo, may isang buhay lang po tayo. Hindi pwede na iba yung ginagawa natin in private, no, tinatago natin. Tapos in public, humaharap tayo na parang pagiging hipokrito yun, no? So, humaharap tayo na nagmi-ministry tayo tapos ginagawa natin yung kasalanan in private. So, kailangan i-deal natin yan, no? Bilang lingkod ng Panginoon. Yes, meron tayong mga boundaries, may mga tawag dito, pribadong buhay, pero make sure, no, na may integrity, na hindi ka lumalakad sa mali, no? At alam mo na andun ka sa tuwid na daan. Kumbaga, kung ano yung sinasabi mo in public, dapat pareho lang in private. Kasi hindi mo siya mapepeke. What you do in private will manifest in public. Kung nagde-devotion ka, prayerful ka in private, talagang magmamanifest yan in public. Hindi mo kailangan pikiin. Dapat natural siya at dapat buhay sa atin. Kita, no, sa buhay po natin. Ayan. At the same time, hindi natin mapapanindigan at hindi natin ma-maintain kung magkaiba yung public life at private life. May magkakaroon ng struggle along the way, no? So, ngayon pa lang, syempre, kailangan i-work out po natin ito. Ayan. Public life and private life, dapat may integrity, dapat iisa lang siya, no? Dapat nakakalugod sa Panginoon. U stands for unity. Next po is standards. S stands for standards. Hindi ka magtitiwala sa bagay na walang standard. Ang standard ng trust is holiness, being set apart for God. So, ayun po, hindi po tayo kumukompromiso, hindi tayo basta-basta uma-agree porket ito yung majority, no? So, setting a standard na bilang anak ng Diyos, hindi ka taga-mundo. Yes, nasa mundo ka, pero taga-langit ka. So, dapat alam mo yung kumilos bilang anak ng Diyos. So, yun po yung standard, no? Kung alam mo na anak ka ng Diyos, ano ba yung standard natin? Dapat yung mga nakakalugod sa Panginoon at naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Dinadala dapat natin yung ating mga kaibigan, kapamilya, mapalapit sa ating Diyos. The higher the standard, the higher ang trust level. Kasi, syempre, the more na
kita natin na may standard ka. Ito, hindi yan basta-basta. Man of God yan. Ito, hindi mo yan mapapa-oo sa mga under the table o kaya sa mga compromise na sitwasyon, no? Dapat doon tayo makilala, no, na bilang anak ng Diyos, dapat may isang salita at the same time nilalakaran natin ito. Ayan. So may standard. Next is time. Trust takes time. The more na naglalakad ka consistently with God, mas lumalalim ang trust. Sabi nga sa scripture, there's a perfect time for everything. So, it takes time. Hindi overnight ang change. Lahat ng binanggit ko kaninang essentials or meaning ng trust para ma-work out natin yung tiwala, it takes time. Walang overnight change. Nung nakakilala tayo sa Diyos at tinanggap natin ng Panginoon, yes, na bago na tayo, we are a new creation, the old has gone, the new has come, but syempre yung mindset, yung habits, ganun pa din. So unti-unti natin yan sinusurrender sa Panginoon. Ayan po, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth, subdue it, and have dominion. Ayan, so unti-unti, the more na napupulido tayo, napoproseso tayo, nagiging fruitful tayo, no? Hinahanda tayo ng Panginoon doon sa greater purpose o kaya doon sa plano niya na mas malaki, no, kaysa sa plano natin. So it takes time. It takes time po. So to cultivate, no, or palaguin yung trust. So uulitin ko lang, T stands for truth. Lumakad tayo sa katotohanan. Next, reliability. Dapat maging dependable tayo, dapat maging kakampi, masasandalan o kaibigan sa ating pamilya o sa ating mga kaibigan. Unity. Dapat meron tayong integrity. Yung private at public life natin dapat iisa lang. S stands for standards. Dapat meron tayong holiness, no, at we are set apart, no. Tignan mo yung sarili mo na anak ng Diyos. Okay? So dapat may standard. And lastly, time, no. There's a time for everything. Hayaan mo na iproseso ka ng Diyos. Trust the process of God. So God entrusted the earth to Adam and Eve. To multiply means to increase, to flourish, and to thrive. Healthy people produce fruit. Dapat nakikita sa bunga, no, yung pagiging yung dapat nakikita po sa bunga yung ating ginagawa o sinasabi. Ayan po, no. So healthy fruit dapat po. Sabi po sa in New Testament, John 15 verse 5, I am the vine, sabi ni Jesus. You are the branches. Whoever abides in me and I in him, it is that bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. So, dito tinutukoy po na dapat manatili tayo sa Panginoon kasi siya yung source. Kung alam natin na ang Diyos ang source, dapat manatili tayo sa Kanya. Nasa Kanya yung source, nasa Kanya yung purpose, nasa Kanya yung kakayanan at kapangyarihan para lumago tayo, no? Para maging fruitful at para malakaran po natin yung plano sa buhay po natin. So, napaka-importante po na manatili sa ating Diyos. In good times and in bad times, manatili tayo sa Panginoon. Kasi reliable God siya. Ayan. And sabi po dito, fruitfulness starts with relationship with God. The more we remain in Him, the more we bear fruit. So, yung pagiging mabunga, no, or gusto mo na ikaw yung Kristiyano na kita yung bunga sa'yo. Ang pinaka first step po doon, no, para i-maintain yon is yung relationship natin sa Diyos. Kasi kung gusto natin madala yung ibang tao sa Panginoon, gusto natin na magkaroon din sila ng relationship sa ating Diyos, dapat yung relationship muna natin yung inaayos natin sa Panginoon. Mas madali na lang pong ibahagi yun kapag buhay po sa atin. Ayan, the more we remain in Him, the more na nananatili tayo sa Panginoon, the more na mas magiging mabunga ang ating buhay.
Ayan, by this, my Father is glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciple. Ayan po, nabanggit din po, John 15 verse 8, dapat makita po sa atin yung bunga. Ito po yung sign na tayo ay tunay na disipulo ng ating Panginoon. John 15, 9 to 10, as the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. Diba, sabi pa po sa scripture, if you love me, obey my command. Nakikita sa bunga, sumusunod, nagpapaproseso. Kapag ganun po, pag ganun po na isinasabuhay po natin yung ating natututunan, no, pagdating sa Panginoon, doon po, mas yung bunga po natin, hindi lang basta mas tumitibay po tayo, nakakapag-create po tayo ng pundasyon na hindi tayo basta-basta mabubuwal, no, bilang Kristiyano. Ano man yung mga pagdaanan natin, mananatili tayo kasi fruitful po tayo. Sabi pa po dito, Galatians 5:22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So mapapansin nyo po dito, yung gift, nasa sa atin na po yan, binigay na ng Panginoon. But yung fruit, kailangan natin paghirapan. Kailangan natin, may participation po tayo doon. Kailangan natin isa pamuhay. Diba? So, yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Para mag-manifest ito, kailangan pagpaguran natin, no? Hindi po kasi na kung nagtanim tayo ng buto, aanihin din natin ang araw na yun. No, it takes time, no? So kailangan maging maayos yung proseso at aanihin din po natin kung ano yung tinatanim po natin. So ito po, no, itong fruit of the Spirit ay dapat makita. Ito yung Christ-like character. Dapat makita po sa buhay po natin. At unti-unti sa mga maliliit na gesture o maliliit na sitwasyon ng buhay natin, pwede natin ito ma-apply. For example, yung mga gawaing bahay, ikaw na yung gumawa, no? Napapractice yung discipline. Napapractice yung honoring sa magulang mo. 'Di ba? So, sa mga maliliit na pag nasa labas ka, nasa eskwelahan o nasa trabaho, gawin mo na yung mga maliliit na good works, no, na pwede mong itulong sa kapwa mo. Kasi pagpa-practice po ito na, ayan, buhay sa atin na bilang Kristiyano, dapat nagiging pagpapala tayo sa iba. Ayan. And pag-usapan po natin yung love. Ayan. Sabi po sa 1 Corinthians 13 verse 4 to 7, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not arrogant or rude, it does not insist on its own way, it is not irritable or resentful, it does not rejoice at wrongdoing, but rejoice with the truth. Love bears all things, believes all things, hope all things, endure all things. Ayan. So, mapapansin nyo po dito, love is not just a noun, but a verb. Ibig sabihin, dapat action, makita sa atin yung pag-ibig. Yun yung tunay na pag-ibig, no? Makita po sa atin, buhay dapat sa atin. At etong love, hindi lang to basta tinuturo, dapat ini-experience to. No? Ginagawa siya, ina-actionan. So, yun po, dapat kung talagang love natin ang Diyos, sabi nga, obey my command. Magpaproseso tayo. So, yun po, no? To build a relationship, yung motive dapat natin is love. Hindi para madala lang sa church o kaya may iba tayong motibo. Kasi kapag ganun po ang motibo natin, hindi tayo sasamahan ng Panginoon. So, dapat love ang motive natin. Bakit gusto natin magkaroon sila ng relationship sa Panginoon? Kasi mahal din natin yung mga tao. 'Di ba? Sabi, love God and love others. Ayan po. In 1 Corinthians, ito nabanggit na po pala. The starting point of discipleship is relationship with God. Spending time with Him. So, yun po talaga yung pinakasimula. Kung gusto mo na lumakad pagdating sa pagde-disciple, is kailangan ayusin po muna natin yung relationship natin sa Panginoon.
Kapag maayos yung relationship natin sa Panginoon, magiging natural na lang po yung relationship na natin sa ibang tao. Mas madali na lang po kasi natutunan na natin magtiwala, natutunan natin magmahal, no, sa pamamagitan ng Diyos. Madali na lang po to na i-apply or ibahagi sa iba. Kaya kailangan lang po talaga natin ayusin at i-build muna yung relationship muna natin sa Panginoon. Sabi dito, as we walk in the Spirit, nagiging evident sa atin ang fruit and we will naturally make disciple. No? So the more na ang pinapakinggan natin yung katotohanan, hindi po yung ating laman o yung ating iniisip o ang ating emosyon, the more na nagiging natural sa atin yung pagde-disciple. Kapag nakafocus ka dun sa purpose mo, nakafocus ka dun sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon, kasi syempre, love mo si God may relationship ka sa Panginoon Yung hirap, yung pagod, nakakalimutan mo na lang. Ginagawa mo yan para sa Panginoon. Parang ministry, di ba? Minsan, pag linggo, umaga hanggang gabi ka sa church, pero okay lang sa'yo kasi mahal mo si God ginagawa mo yan para sa Panginoon So, ganun po, no? I-build po natin sa lahat ng ginagawa natin, discipleship po ito, lahat ng journey natin sa Panginoon is dapat nakatingin tayo, nakafocus tayo dun sa relationship natin sa Panginoon. Kapag patuloy tayong naglalakad with God, ang fruit natin hindi nabubulok at lagi siyang fresh. Opo, automatic na lang siya. The more na nagpapatuloy ka sa Panginoon, consistent ka, no? Hindi mo namamalayan, no? Nagiging yung mga skill, yung mga fruits, no, yung mga character na de-develop na sa iyo, automatic na lang, no? Yun lang po, no? Yun lang po. Napaka-basic lang niya. Patuloy ka lang na lumakad sa Panginoon. Ano man yung sitwasyon, may good times or bad times, hayaan mo lang, magpaproseso ka lang sa Panginoon. Dire-diretso ka lang. Ayan. Kasi hindi siya nabubulok. Paano nasabing nabubulok? Kapag dahil sa sitwasyon o dahil sa problema, kinain tayo, hindi na tayo nagsimba, nawalan na tayo ng relasyon sa Panginoon, kinuwestiyon na natin ang Diyos. Hindi. The more na may pinagdadaanan ka, the more na may pagsubok, dapat the more na kumapit ka sa Panginoon. Kasi dinisenyo yung problema, dinisenyo yung mga pagsubok para pagtibayin tayo. No? The more na titibay ka kapag yung faith yung tinignan mo, hindi yung nakikita mo. Ayan. So, have faith sa Panginoon. People don't really learn love through teaching, but through experiencing it. Kapag naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, for example, yung disipulo, no? Sila willing sila mamatay. Ano ba yung nakita nila? Bakit willing sila mamatay for the gospel, for the good news? 'Di ba? To make disciple of all nations, willing sila mamatay doon. Actually, namatay sila for the cause of the gospel. So, bakit nila willing gawin yon? Kasi na-experience nila at naintindihan nila yung matinding pag-ibig ng Diyos sa buhay nila. So, tayo, kapag dating sa pag-ibig, wag lang tayo basta kung ano lang yung naituturo sa atin. Dapat ma-experience po natin ang Bible o ang Christianity, yung journey natin sa Panginoon. Hindi lang dapat inaalam yan. Dapat ini-experience yan. Dapat buhay sa buhay natin yan. Kapag ganun yung nangyari sa atin, transformation ang tawag doon. Kapag ganun ang nangyari sa atin, natural lang po sa atin na hindi natin sasarilihin yung na-experience natin. Ibabahagi din natin doon sa mga tao na malapit sa atin. Doon sa mga tao na meron tayong relationship. Doon sa mga tao na pinagkakatiwalaan tayo at mahal tayo. Ayan po. The heart of discipleship. Ang totoong growth sa discipleship ay nakikita sa trust, hindi lang sa sistema. Hindi lang behavior ang ina-adjust, kundi puso. Ayan. So, puso po talaga. Pagdating sa discipleship, dapat nakikita yung trust natin, especially trust sa Panginoon, di ba?
dapat wag tayo mag-rely dun sa kaya natin, kundi dun sa kayang gawin ng Diyos. Kasi minsan, hindi lang behavior, no? Minsan nga, yung akala mo na eto madi-disciple to. Tapos eto medyo matigas ang ulo, pasaway, dito madi-disciple. Pero yung hindi pa napapaproseso or medyo pasaway, yun pa yung minsan ginagamit, yun pa yung pinipili ng Panginoon. So, mag-rely tayo sa Panginoon, doon tayo magtiwala. At ang baguhin natin yung heart natin, hindi yung masyado tayong legalism or nasa legalistic, no, na kung ano yung proseso, yun po yung gagawin natin. Dapat maging sensitive tayo at pagkatiwalaan natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Kasi yung sistema, gawa lang po natin yan. Proseso lang po natin yan. No? Pero, iba yung pagkilos ng Diyos. Amen? Ayan po. Next po, dapat turuan natin ang tao to trust God and love God. Yan po, no? Pagkatiwalaan ng Diyos at mahalin ng Diyos. Hindi lang dun sa sitwasyon na madali, na bless, lalong-lalo na po dun sa mga mabibigat na sitwasyon, dun sa sitwasyon na wala ka ng ibang kaparaanan, kundi ipagkatiwala sa Panginoon at mahalin ng Diyos, no? Kasi kapag love natin si God, tuturuan niya tayong mahalin ang ibang tao, no? So, siya po yung source, siya po ang dapat unahin po natin. Next, maganda rin na lagi tayong bumabalik sa pagiging humble learner before God. Huwag puro professional mode kasi nakaka-stop yun sa growth. Ayan, so dapat magpatuloy po tayo na matuto, no? At ang tunay na humble, nagtatanong yan, no? Kahit magmukha siyang walang alam, no? At least nalaman niya yung tinatanong niya, no? Patuloy po tayong magsaliksik, patuloy po tayong mag-aral, no? Yung tinutukoy dito na professional mode, minsan kasi kapag during mga tinatanong tayo kung may question, di na sumasagot, 'di ba? Kasi parang nahihiya magtanong o kaya naman kunyari, leader ka na ng church, parang, ay, ba't hindi mo alam yan? May pride na, may ego na, gano'n, minister ka pa naman, tapos di mo alam yan. Ayan, no, di ba? So, parang, nakaka-stop siya ng growth. Kapag di mo alam, itanong mo. No, okay lang naman yon. Kesa magmukha kang, gusto mo na, magmukha ka na, kunyari, alam mo, pero hindi mo naman alam. Mas nakakahiya yun. So, okay lang, no, na bilang leader, hindi natin alam lahat, know it all. Hindi tayo all-knowing, no? May mga bagay na hindi tayo alam. Itanong natin. Become a learner. Ayan. The essence of discipleship is not a program or system, kundi ang heart na nagsasabi, God, I love you and I trust you, and as I grow in my relationship with you, help me lead others to live to love and trust you too. Ayan po, no? Yung discipleship po natin program or system, guide lang po siya, sa totoo lang. Kung ano man po yung programa or sistema na ginagawa natin pagdating sa discipleship, guide lang po yan. Ang tunay o puso ng discipleship is yung puso natin na nilalapit natin sa Panginoon. Inaayos natin yung relationship natin sa Panginoon. Binibigay natin yung buhay natin sa Diyos para ayusin. At the same time, hindi lang para sa atin, para mag-grow yung relationship natin sa Diyos, kundi para tulungan din na i-lead ang ibang tao na magkaroon din ng tiwala at pag-ibig sa Diyos. Yun lang po, no? So, to develop relationship, ang session 2 po natin, trust and love. So, kayo po, turning point, ano po yung inyong take away? Gawa lang po kayo ng ang inyong take away. So, send nyo na lang po sa GC yung ating magiging take away or natutunan po sa ating topic. Session 2, Trust and Love. Maraming salamat po sa susunod po uli na ating internship class. God bless po.